Guys, meron tayo ditong NMAX version 2. Ayan, so 2020 ang year model na to. So tetestingin natin yung bago nating update ng ating MST-1 Ride Pro X. Ayan, so pasok tayo sa Yamaha. Una, i-read muna natin yung kanyang full code. Ayan, and then testing, mag-read tayo muna. Tingin tayo sa full code, no current naman. And then sa history, meron siyang lumabas na P1 EF7. Saan ba connected yung mga ano mga sensor na connected dyan sa P1 EF7 na yan. Okay. So una, punta tayo sa monitoring. So tingnan natin yung mga malfunction. Ayan, katulad nyan guys. So hindi pa siya mandar. Makikita natin yung kanyang AC valve na sa 53.5. So dapat ang reading yan ay 30 to 15. So off on ko lang yan. Yan, makikita nyo ang real time nya. Yan, 53.5. So means pagka umabot ng ganyang degree, ibig sabihin may problema ka dun sa program ng IC valve. Okay. So sa kanyang TPS calibration naman, voltage ay 0.66, so good naman. And then ang throttle position ay 00, so good naman. So tingnan natin yung kanyang RPM pag ni-start. So dapat ito ay 1.6. So makikita nyo naman guys, halos normal. Okay. So wala naman siyang check engine. Okay, so pag umandar naman siya, maabot pa rin ng 46, 45. Ibig sabihin, corrupted pa rin yung kanyang program. Okay, so off on ko lang si Ann. Pasok naman tayo sa functional diagnostic. Tingnan natin yung kanyang erasure. Okay. Okay naman ang throttle degree nya. And then pasok tayo do sa, ayun, meron siyang erasure 2. Matin yan guys, kapag may erasure 2, pag gamit yung ating MST, hindi naman siya nabubura agad. Ayan o. So tetestingin natin yung bagong update ng MST. Okay. So ngayon gagawin natin dito, punta tayo dun sa pwede tayo sa right bin. Ayan, automatic search, right bin. Ayan, pwede ka dito pumunta. And then configuration, right bin. Okay natin. And then ilagay natin dito yung code ng ECU. Ito guys, medyo mas kumbaga komplikado dito pag dito tayo naglagay. Kailangan kabisado rin code ng ECU. Babaklasin natin yung ECU. Pero masigurado tayo, dito na lang tayo pumunta. Okay. So next video sila siguro ipapakita ko sa inyo kung paano ba ginagalaw yan. Okay. So punta tayo dito sa yan, OBD. Tingnan natin kung gumagana na ba yung remap vehicle line para sa NMAX version 2. Okay. So naka-on lang yung ating ignition switch. So ayan, off on muna natin yung susian kasi naka-error kasi gawa na nag-diagnostic tayo. Pasok tayo sa special function. Okay. And then autos ka natin. Tingnan natin kung may record na siya sa vehicle line. Okay. So yun guys, makikita nyo B6H2. Ayan, may nakalagay sa na lumabas na pagpipilian. So testingin natin ngayon to. So pwede tayong pumunta ng kahit anong RPM dito guys. Ayan, mayroon tayong original. Pwede tayong maglagay ng ayan, original, or sa mga setup, depende kung naka-pipe or naka-CVT, pwede na tayong magdagdag ng ignition. So example ito, number 1. So pwede natin gamitin to sa ating tono. So i-okay lang natin. Ayan, so okay lang tayo dyan. And then lagay lang natin yung date natin ngayon. So ang petsa natin ngayon ay ang petsa tayo ngayon sir? 20. So lagay natin dito ay 2025. Ayan, so lagay sa paligid. Ayan, 2025. Okay, so that's 20. Ayan, 20. That's 04. Okay. And then okay natin siya. And then wait natin hanggang mag 100% kapag yun, hindi pumasok. Means pwedeng late or pwedeng corrupted. So nag-out siya guys. Ulitin lang natin yung process. Ayan na ang mapagpanggap, mukhang manghel pag nakaharap. Pag nakatalikod, walang ibang gagawin kundi ikaw ay sirain. Dalawang mukha kong sabihin, napaka-plastic iyong aminin. Lahat ng pinaghirapan ay gusto niyang angkinin. Sa tagal ko ng pagiging mekaniko, kabisado ko ng mga taong hindi totoo. Lahat ay gagawin para kanilang maangkin, pero sa huli pa rin mag-iiba mga tingin sa dami mo
tumulong nung sila'y nangailangan. Nung sila'y wala pang alam, ako'y pinakinabangan. Ganyan ang galawan ng isang peking kaibigan. Maaasahan mo na ang pagpera ang pinag-usapan. Ngayon titignan mo, lumaki na ang ulo. Di na marunong magpasalamat pa. Ito siguro ay totoo. Kapag wala na ang pakinabang ay hamak na anino ka na lamang. Kakalimutan ka na pagkatapos ka na nilang pagkakitaan. Ayan na ang mapagpanggap, mukhang anghel pag nakaharap. Pag nakatalikod, walang ibang gagawin kundi ikaw ay sirain. Dalawang mukha kong sabihin, napaka-plastic iyong aminin. Lahat ng pinaghirapan ay gusto niyang angkinin. Ganon talaga pag pera't pakinabang lang ang hanap. Lahat ay gagawin para sila ay magpanggap. Huwag pang mapalagan pang maling binabalak. Nang sa ganon patalikod ka nilang isasaksak. Kunwari ay nandyan sila kahit na bumagsak ka pa. Pero ang totoo, binabagsak ka lang nila. Yan ang maling gawain ng kaibigan sinungaling. Kapit sa patalim mo, pangiti patalsikin. Dalawang mukha nga naman, mag-iingat ka na lang. Isang peking kaibigan, magaling silang magnilay. Diyan sila magaling, para ikaw ay ibaba, para ikaw ay masira. Ayan na ang mapagpanggap, mukhang anghel pag nakaharap. Pag nakatalikod, walang ibang gagawin kundi ikaw ay sirain. Dalawang mukha kong sabihin, napaka-plastic iyong aminin. Lahat ng pinaghirapan ay gusto niyang angkinin. Hirap na naman sa mundo ng motorsiklo. Isang mali mo lang, palpak ka na agad. Yung ginawa mong maganda, kinalimutan na nila. So yun, natapos na yung flashing niya. Napuno pa yung memory ko. Okay lang natin yan. And then, off on natin yung susian. Off, on. Ayan. And then, test tayo ngayon ng diagnostic tayo. Punta tayo sa diagnostic niya. Read natin yung parameter kung ma-read natin. And then, tingnan natin yung kanyang data monitoring. Punta tayo sa IC valve. Ayun, 53. Off on natin yung susian. Ayun guys. So, same ano pa rin siya, same value. And then, punta tayo sa functional diagnostic. Ayun guys, erasure to. Hindi umepek yung ano natin. Hindi gumano. Doon talaga sa ECU. Oo. So ECU talaga gagawin gamit yung ating Smart FI. Guys, dahil nag-negative din tayo sa via K-line ng IEC reset. So pupunta tayo ngayon sa backdoor. So ito nakaset na guys. Ito sa mga bibili ng mga MST. Bibigyan namin kayo ng pin out. Okay. So papasok tayo dyan sa Yamaha Benz. Ayan. And then select model. Pasok tayo sa NMAX version 2 kasi ang motor NMAX version 2. So yung code ng ECU ko ay 02 B6H594A02. So ito papasok ko. And then bin file. And pasok tayo sa, yan, please wait lang tayo. Okay. Yan. So nag-fill, ibig sabihin, itatama mo natin yung pin. Okay, itatama ko muna yung pin. Okay guys, so ito lang yung pumapasok na. Yan, lalakad kasi number na yan kapag nakatama na yung pin natin. Ayan. So tingnan nyo yung discard ko guys na ginawa. Hindi yung positive, negative ng kanyang pin. Hanggang mag 100%. Ka nang umasa, yun lamang ang pakay nila. Bakit kasi ang hilig makinig sa susun ng iba? Pwede namang magpakatotoo, pwede namang matuto. Sa panahon ngayon walang mapapala. Kung puro paninira ang iyong ginagawa, parang ikaw mayroong dalawang mukha. Mabangin sa salita pero pangit ang gawa. Kunwari walang issue para lang makasabay. Pero di mo akalain, may dala na palang patalim. At ibabaon patalikod para lang makasunod. Di nga binipiling ang hirap, gastos at samahan. Basta ang kanya ay may mapakinabang at hindi pang long term ang layon. Mabilis ang kapit para makaahon. Ayaw ng magandang samahan. Ganito pa kung titignan, pero loob ay di kagandahan.
basiwin. Okay guys, yun, tapos na. Okay lang natin to. Ayan. And then tanggalin natin yung mga tusok and then testingin natin sa motor kung gumana na ba or nag-effect na ba yung ating IEC reset niya. Okay? So kalasin ko muna guys. Okay, so testing natin after natin ma-flashing ng back door. Okay? So pasok tayo sa Yamaha. And then automatic search. Engine. Okay, okay lang, dire-diretso lang tayo dyan. And then pasok tayo sa yun, communication field. Ayan nakalagay guys, oh. Communication field na siya. So nakatama yung cable natin. So after ma-flashing to guys, ayan. Ayun, communication field. Pero tingnan natin kung mag-i-start. Off on. Kasi may nakalagay na error 1. Okay. So ulitin natin. Kasi may error 1 kanina. Ayun guys, oh, error 1 lumalabas. Ibig sabihin, may problema sa program. Start natin. Wala din guys. Walang response. Ayaw mag-start. So, huwag nyo muna gagamitin yung file na yun guys kasi corrupted yung 02 na yun. So, try natin yung 01. Okay guys, so try naman natin yung other file. Kung ano magiging result. So, ginamit ko ay 02. So, try natin yung 01. Kasi itong motor ay di susi. Ayan. Try natin yan. Okay, so field. Ayusin ko muna yung connection. Okay guys, so yun. So hinawakan ko muna kasi naglulos yung contact. Wait lang, lalagyan ko siya ng hawakan. Okay guys, yun. Sinagyan ko ng pabigat. So hintayin natin yung mag 100%. So ang ginamit ko ngayon ay IEC Reset NMAX B2 with K01. Ayan. So kasi itong motor to ay di susi. Ako yung sa mekaniko, pinagmamalaki ko to. Umiikot sa Pinas upang ipapahagi to. Di ko kinakahiya, di ko pinagmamaliit. Dahil dito ay marangal, huwag ka nang umanga. Nagtuturo ng malalim, intention ay gayentin. Hindi lang to para sa akin, para sa lahat ng mekaniko na rin. Ako ay isang mekaniko, sumasabak sa mundo ng mga motorsiklo. Nagtuturo ng malalim, basta FI at advanced na learning. Nagtuturo ng malalim. Okay guys, so done na yung pag-flashing. Okay lang natin yan. And bunutin natin yung mga nakatusok. Testing natin ulit sa motor kung ano magiging resulta. Okay guys, so pangatlong testing. On natin susian. Tingnan natin kung may error 1. Okay, so wala pa naman lumalabas. Pasok tayo ngayon dun sa ating Yamaha. Okay. Ayun guys, may nag-error 1 uli. So tingnan natin kung makakapasok. Pag hindi nakapasok, ibig sabihin may problema talaga sa file. Ayun guys. So may problema talaga sa file ng backdoor. So negative ang MST ngayon sa IEC Reset backdoor and via keyline. Okay. So gagamitin natin ito ng ating Smart FI2. Ayan. Yan yung pang ano natin, pang solve natin dyan. Okay. Okay, so gamit yung ating Smart FI2. Lalagyan natin ng 3% kasi naka-save VT na to. So previous na natin ito sa client. And then ayan, nakasalpak na yung ating mga pin. And then ayun, so may problema nga sa power supply. Diliting ko lang yung power supply muna natin. Okay, so yun. Flashing na siya. So hintayin natin mag 100%. Okay. So papas forward ko na lang to guys. Yan, gumagana yung Smart FI. So Smart FI lang talaga nakasolve dito guys. Yan. Basta FI at advanced na learning. Marahil ay nagtataka ka kung ba't ito'y pinagpapatuloy ko pa. Kahit na madehado, na ipamalas lang sa tao. Dahil naniniwala ako, magagawa ko to. Walang mapapala kundi mo susubukan. Kaya't ngayon ako'y sumusugan. Tiwala lang at pagdasal, nakakayanan mo, magwawagi ka dito. Ako'y sa mekaniko, pinagmamalaki ko to.
pagbabag ito. Di ko kinakahiya, di ko pinagmamaliit. Dahil ito ay marangal, huwag ka nang umangal. Leiron Mekaniko, yan ang pangalan ko. Handa kong gawin ang lahat upang makatulong at gawin kung anong dapat. Noong bata pa ako, wala pang alam sa mundo. Ang tatay ko lang ang naging inspirasyon ko. Araw-gabi buong oras na siya nagtatrabaho sa pag-ayos ng mga motorsiklo. Maitawid na lang ang pamilya niya, kaya sa akin niya pinamalas kung anong nalalaman niya. At ngayon aking itinuloy ang pagiging isang mekaniko. At ngayon natutunan ko ang advanced na learning sa mga FI motorsiklo na pang gumagawa dito sa Pinas. Kaya tinakasan ng loob at walang takot na sumubok. At ngayon naandaan na ang taong naituro. Nilakbay ng luso. Okay guys, yun, finish na. And then okay lang natin yan. And then tanggalin natin yung mga nakasaksak dyan, okay? So, yan, bunutin lang natin yan. And then i-testing natin ito dun sa motor. So, tanggalin natin ang power supply. Okay? Okay guys, so ito na. So, na-program natin ng ating MST, ay ng ating Smart FI. So, yun guys, may check engine siya. Yan kasi pagka ginagamit natin ng Smart FI. So, tingnan natin dito sa ating Yamaha. And then, tingnan natin mag-error 1 pa. So, pasok tayo sa engine. Okay, tingnan natin makakapasok na. Ayun guys, nakakapasok na. Ibig sabihin, good na yung program. Readful code tayo guys. Ayun o, mayroon siyang EPROM error kasi ginalaw natin yung kanyang memory. And then sa history, ayun, napakarami o. Ayan guys. Mamaya guys, mawawala na yan. Once na umandar na yung motor, ayun, tingnan natin yung kanyang data monitoring. Tingnan natin yung kanyang IEC%. Ayun guys, nakita nyo, nag-28 na siya. Okay, so off-on ko. Tingnan ko kung gagana. Off-on. Ayun o, so perfect na guys, so 28. Okay, so target natin dyan ay 30 to 15%. So good na yan. And then punta tayo sa functional diagnostic. Okay. Ayan. And then pag pumasok tayo sa functional diagnostic, magkakaroon siya ng error 4 kasi lumipat na dito yung analysis. And then punta tayo dun sa kanyang IEC erasure. Ayun guys, so 0 na siya. Okay, so gagawin natin ito. Ayan. So off on, off on, and then start. Tingnan natin kung andar pa yung motor. Ayun o. Ayun o. Mababa pa yung minor. Then, magkakaroon na siya ng idle na maayos na yun. Ano na siya? Banayad na yung idle. Okay? So, pasok tayo sa monitoring. Tingnan natin yung kanyang idle. Ayun, mababa pa ngayon guys. Kasi ang init ng makina niya ngayon ay tingnan natin. Engine temperature. Ayun, 41 pa lang. So, off, on, and then start. Ayan. So, hindi pa nag-normal yung ating idle. Ayan, hintay pa natin isang uminit. Umabot ng 60 degree. Ayan. And then, mag-normal na yan. Okay? So, yan lang guys, ang nakasolve ng problema ng ating IEC. So para mawala yung check engine, punta lang tayo sa clear data. Ayan o, i-clear lang natin to. Ayan o, ayan, ayun o, wala na o. Kita nyo na wala yung check engine. And then read full code tayo, no trouble code. History, wala na siya guys. So okay na yung motor to guys. So ngayon, hintayin na natin uminit yung makina. And then pwede natin itong pakawalan. Okay, so bye bye.